أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good day to each and everyone. I'm Mohedin El Pulalon, reporter of Group 5, reporting the development of performing arts in the Philippines. Reporting kung paano ba na-develop, paano ba umusbong ang performing arts dito sa Pilipinas. Paano na-develop mula sa painting, literature, cinema, and dance. Number 1 is on painting. In the early times, music were passed on through tradition. Noong unang panahon dito sa Pilipinas, ang music ay naipapasa through tradition, dahil sa tradisyon. For example is ang kulintang. Ang kulintang ay naipapasa dahil sa tradisyon na pagkakasal ng mga Muslim o mga Moros. Dito ay sa seremonyang ito ay naipapasa ng kalukusan o ng ancestors natin sa kanilang mga anak o sa kanilang mga apo ang kanilang mga ginagawang tradisyon o mga gawi. Number 2, the most primitive music have vocal music form. Number 2 is karaniwang ang mga music o pinakalumang music ay nagamitan lamang ng vocal o boses. Ito na yung pinakalumang form ng music ay ang paggamit ng ating mga boses. Period is the beginning of medieval polyphonic music. Sa Greek period, nagsimula ang pagrami o pag-usbong ng mga maraming musical form o maraming uri ng musical form. Majority of the music in the Middle Ages was sacred and only the monks could write the musical composition. Karamihan sa mga music during the Middle Ages ay sagrado ang mga music na yun, at tanging mga monks o mga pari or anumang leader ng isang relihiyon ang tanging nakakapagsulat lamang ng mga musical composition o mga kanta. Music was revolutionized by the end of 18th century or the time of Beethoven. Ang music ay nagbago noong pagkatapos ng 18th century or at the time of Beethoven. Ito na yung time ni Beethoven kung saan ay na-introduce na ang classical music at ang romantic music. Number 6, the modern period in music was more of personal expression of the artist's view of life than of the nation. Ibig sabihin, ang makabagong music ay mas naging personal na ekspresyon ng isang artist o talamuhay ng kanyang buhay kaysa sa talamuhay ng kanyang bansa. On literature, number 1, English and American literature were introduced in the Philippines by the Thomasites. Sa literatura naman, ang Ingles o American literatura ay na-introduce sa Pilipinas sa pamamagitan ni Thomasites. Thomasites ay isang Amerikano na lumapag sa Pilipinas noong 1901 at nagpakilala o nag-introduce ng Ingles sa bansang Pilipinas. Number 2, in the early period of Philippines literature, the drama, poetry were hardly written because vernacular plays and zarzuela became the popular theatrical arts among Filipinos. Sa unang period ng literatura ng Pilipinas, ang drama, ang poetry ay isinusulat pa lamang dahil ang mga play o mga drama at zarzuela ay ang naging popular
na theatrical arts o naging bansag na play sa mga Pilipino. Between 1930 and 1960, Philippine literature, English had tremendously flourished and improved, particularly essay, short story, and poetry. Sa pagitan ng 1930 at 1960, ang literatura ng Pilipinas sa Ingles ay umusbong ng gusto at napalawak pa ito. Mula sa essay, pagsusulat ng maikling kwento, at mga tula tulad ng mga tula ni Baltazar, mga maikling kwento ni Jose Rizal, at iba pa. Number 4, the story showed a rapid improvement in terms of quality and depth. Mga kwento ay nagpapakita ng mabilis na pag-usbong mula sa kanyang mga dekalidad at mga kaloob-looban ng isang kwento. Number 5, the modern or contemporary period of Philippine literature in English is characterized by growing sense of nationalism and deeper search for identity. Binubuo ng pagiging makabansa at malalim na pagkaunawa sa kanyang identidad. On dance, number 1. Philippine dances during the early times drew inspirational from the myths, traditions, and custom of the Filipino natives. Pilipinong sayaw during the early times ay nagbibigay ng inspirasyon mula sa kaugalian, tradisyon, at mga pasadya ng mga Pilipinong native sa Pilipinas. Between 1920 and 1945, Philippine dances were faced many changes and exchanges. Tadak 1920 at 1945, ang mga sayaw sa Pilipinas ay humarap sa malaking pagpapalit. Dahil dito ay nagkakaroon ng mga palitan ng sayaw dahil sa pag-usbong ng mga maraming uri ng sayaw mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Nariyan ang mga sayaw ng mga tradisyon, mga makabagong sayaw, kaya nagkaroon ng malaking pag-iba sa larangan ng pagsayaw. The Bayanihan Native Dance Troupe established the Dance Performance Center for Filipino Cultural Dancers. Ang Bayanihan Native Dance Troupe ay nagtatag ng Dance Performance Center para sa mga Pilipino na nagsasayaw ng mga tradisyon o mga cultural dances. The Philippine dance has been an important tool in promoting cultural change and exchange. Ang mga sayaw sa Pilipinas ay nagbibigay kahalagaan upang ma-promote ang ating kultura mula sa pagpapalit-palit ng mga iba't ibang sayaw. Sample na lang dyan ay ang mga traditional na sayaw sa Gayang, Kapamalong-malong, Kapandala, Singkil, Tinikling, Karinyosa na mga traditional na mga sayaw. On cinema, number 1, cinema is said to have been introduced in the Philippines a year after the brothers Auguste and Louis Lumiere of France held a screening of projected motion pictures. Cinema naman sa Pilipinas ay na-introduce ng dalawang Frances na si Auguste at Louis Lumiere. Noong una ay nag-project lamang ng motion pictures. Ito na yung mga litrato o mga picture na pinapabilis lamang ang motion nito para makabuo ng isang video. Term cinematography was shortened to cine or cinema. Ang term o ang tawag sa cinematography ay pinaikli na lamang ng cine or cinema upang madaling mas mabigkas o upang mas magilala o mas maintindihan ng mga tao ang sinasabing cinematography o ang cinema. 1909, nabuo o na-develop mga lokal na sine. Between 1910 and 1915, numerous film companies were established in the Philippines. Kita ng 1910 at 1915, mga kumpanya ang
na-establish sa Pilipinas upang mag-produce ng mga pelikulang pang-Pilipino o mga pelikulang Pilipino. Number 5, Jose Nepomuceno is the father of Philippine movies. Tunayan, si Jose Nepomuceno ay hinawarang bilang ama ng pelikulang Pilipino. Binansagang ama ng pelikulang Pilipino. Hanggang dito na lamang po ang aking report. Syukran and wassalam.